Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Magsalita ka. Salamat kay Harper. Itinuring ngayon ni Hailey si Gerald bilang isang pamilya at maganda ang kanilang relasyon. Medyo nagulat si Gerald sa tanong ni Alice. May gusto lang akong ibigay sa isang tao. Nabubulol na sinabi ni Gerald. Nang mayangat niya ang kanyang ulo, sinalubong ng kanyang tingin si Alice. Siya ang Diyosa doon. Sa sandaling ito, namumula na si Alice habang nakatingin kay Gerald at sa mga bulaklak na hawak niya. Ang mga tip ng dalawa niyang daliri ay walang tigil na magkadikit. Maraming mga babae mula sa dormitory ng mga babae ang pumunta sa kanilang department. Ang paglitaw ni Gerald ay kinagulat ni Alice, Jesselyn, at ng ibang mga babae sa kanilang gang. Ang kanilang impresyon kay Gerald ay ang pagiging matapat niya anuman ang kanyang financial status. Hindi nila akalain na darating si Gerald sa kanilang department ngayon. Bukod dito, ang Gerald ngayon ay hindi na tulad ng dati. Noong nakaraan, para may pagtanggol si Jesselyn at Alice, ang isang mayamang binata mula sa Mayberry ay bakipagbugbugan sa dating boyfriend ni Jesselyn na si Danik Sanders at ang pinsan niyang si Luke Evans. Mula noon, nagkaroon ng paghihiganti ang mga ito na nakaapekto rin sa pamilya ni Alice Bradford. Inihatid ni Gerald si Mar Harrison para ayusin ang bagay na ito sa isang hotel. Simula noon, naiyaip nila Alice at Jesselyn na si Gerald Crawford ay isang pambihirang tao o baka isang mayamang binata mula mismo sa Mayberry. Gayunpaman, nag-aalinlangan din sila sa huli dahil naramdaman nila na wala ito sa itsura ni Gerald. Malakas ang kutob nila na si Gerald ay hindi isang ordinaryong tao, medyo mayaman talaga siya. Ang mga saloobing ito ay nagbigay kay Jesselyn ng panghihinayang, at si Alice ay nakakaramdam ng matinding panghihinayang at pasasalamat. Palagi nilang hinahangad ang isang pagkakataon na makipagkasundo kay Gerald, iwanan ang nakaraan at magsimulang muli. Talagang nagulat si Alice sa pakikipagtagpo nila ni Gerald kinaumagahan sa department na pinag-aaralan niya. Siya ang taong gusto niyang hanapin ngunit hindi niya makausap si Gerald mula noong insidente. Gerald, kanino mo ito ibibigay? Ibinaba ni Alice ang kanyang ulo at mahinahong tinanong siya pagkatapos ayusin ang kanyang buhok. Siya ay maamo tulad ng isang maliit na tupa. Hindi kaya nagbago ang isip ni Gerald? Kung sa bagay, gusto nila Naomi, Hailey, at Harper na mag-date sina Gerald at Alice nang magkasama, kaya halata na may damdamin sina Alice at Gerald sa bawat isa. Bukod pa dito, tiwala si Alice na siguradong gusto siya ni Gerald mula noong simula pa lang. Hindi pa rin niya nababalitaan na si Gerald ay may malapit na relasyon sa iba pa mula sa Department of Broadcasting and Hosting. Kumalabog ang puso ni Alice. Haha, sino pa? Alice, paano masasagot ni Gerald ang tanong mo? Sumabad si Hailey habang pumapalakpak ng masaya. Tiningnan din ni Hailey si Gerald nang may paghanga habang sinasabi, Gerald, hindi ko talaga alam na gagawin mo ito. Pagkatapos mong yumaman, ang iyong emotional intelligence ay naging mataas din kung saan alam mo na kung paano lumikha ng mga sorpresa, at ito ay isang napakalaking sorpresa, haha. Sumang-ayon si Gerald na ngayon talaga namang nakakagulat talaga. Nahirapan din siyang sagutin ang katanungang ito. Damn it! Napaisip si Gerald sa kanyang sarili. Binili niya ang buukwet ng mga rosas para kay Mila dahil yayayain niya sana siya na maglakad-lakad. Napakasimple lang. Sino ang makakaalam na ang mga babae sa kanyang department ay magsisiksikan at magtipon-tipon para makita lamang ang isang mag-aaral na bumibisita mula sa ibang department. At ngayon, nakasalubong pa niya si Alice. Gayon din halatang hindi siya naiintindihan ni na Hailey at Alice. Sasabog na sana si Gerald. Ang pinakamalala pa dito, maraming mga lalaki at babae na ang nagtipon sa paligid ng hagdan, na mapalibot kina Gerald at Alice at inilalagay ang pareho sa spotlight. Ang ilan sa mga mag-aaral ay gumagamit pa ng kanilang mga cellphone para i-record ang mga ito. Oh my, oh my, oh my. Ito ay isang mainit na balita. Kita nyo, ang isang walang pera na walang dickhead mula sa Department of Literature ang talagang nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa Diyosa na si Alice Bradford mula sa Department of Broadcasting and Hosting. Ang ilan sa mga babae ay nagsalita dahil hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Oh my goodness, sino ang mahuhulog sa ganitong uri ng tao? Medyo walang hiya siya. Nagtapat talaga siya sa Diyosa na si Alice Bradford.
Agresibo yan. Dalawang lalaki ang nangasar kay Gerald dahil hindi sila makapaniwala. Sa parehong oras, may isang boses mula sa kabilang panig. Mila, bilisan mo, lumapit ka dito. May isang tao na nandito para ipagtapat ang kanilang pagmamahal. Kanina pa binabasa ni Mila ang parehong pahina ng libro. Biglang excited na sumigaw sa kanya ang isa niyang kaklase. Mila? Tara na, tingnan natin. Hindi ako interesado. Sumimangot si Mila. Bakit hindi ka interesado na manood ng isang freak mula sa Department of Literature na nagsisikap na magtapat ng nararamdaman niya sa kanyang diyosa? Ano? Nabigla si Mila nang nanginginig ang kanyang katawan. Si Gerald ay kabilang sa Department of Literature at freak din siya. Kahit na alam ni Mila ang tungkol sa totoong pagkatao ni Gerald, palagi niya pa ring naramdaman na si Gerald ay maaaring maging isang freak minsan. Gusto ni Mila ang kilos ni Gerald sa harapan niya. Palagi niyang iniisip na siya ay nakakatawa at cute pero hindi niya ito malilimutan. Si Gerald ang unang taong naisip ni Mila nang marinig niya ang salitang freak. Nangangahulugan ba na sa wakas ay naisip siya ni Gerald? Magtatapat na ba siya kay Mila? Agad na tumayo si Mila at bumagsak ang kanyang upuan sa sahig habang tumatakbo palabas ng kanyang classroom. Nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nakatayo sa koridor at si Gerald ay nasa gitna na may hawak na isang bouquet ng mga bulaklak. Siya talaga yun. Nasasabik na si Mila ngunit inilayo niya ang distansya at malakas ang kabog ng puso niya. Talaga bang naiisip mo na ang isang babae na tulad ni Alice ay tatanggapin ang pagtatapat niya? Hindi pwede. Si Alice ay isang bitch na nakikipag-date lang sa mga mayayaman. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Si Alice ang pinuntahan niya. Nawala ang ngiti sa mukha ni Mila nang marinig ang usapan ng mga estudyante, napahinto siya. Naramdaman niya ang kabog ng kanyang puso at luha sa kanyang mga mata. Ay! Mila, nandito ka pala. Ang freak na ito ay kanina pa kasama ni Alice. Tingnan mo, nasa tabi niya lang siya. Kanina pa hinahanap ni Mila si Gerald at hindi niya napansin na nakatayo lang sa tabi niya si Alice. Napanganga si Mila at namumutla ang mukha niya. Nararamdaman niya na napakatanga niya para isipin na si Gerald ang gustong manilgaw sa kanya, ngunit talagang in love pala si Gerald kay Alice. Palaging iniisip ni Mila na hindi siya kailanman iiwan ni Gerald at magiging mabait lamang ito sa kanya. Naniniwala siyang in love si Gerald sa kanya matapos kabahan ang lalaking ito na nainggit siya sa pagpuri sa ibang babae. Kanina pa nag-iisip si Mila at naisip pa niyang ipagtapat ang pagmamahal niya kay Gerald. Parang sobrang walang muwang si Mila. Si Gerald ay isang mayamang tagapagmana at hanggat mayroon siyang pera maaari niyang makuha ang lahat ng mga babae sa buong mundo. Kaya niyang paglaruan ang damdamin ni Mila kung gusto niya. Malayo ang pinanggalingan ni Gerald sa kanyang department para magtapat lang sa ibang babae. Hindi pa ba malinaw na niloloko lang siya nito? Talagang nagalit si Mila nang malaman ang lahat ng ginawa ni Gerald ay acting lamang. Samantala pinapanood ng lahat sina Gerald at Alice. Si Hailey at ang iba pa ay tumabi sa kanila at naguluhan si Gerald ngunit hindi niya alam ang gagawin. Naguluhan si Gerald. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at talagang may nararamdaman si Alice sa kanya mula nang malaman niya na siya ay mayaman at may koneksyon. Walang pakialam si Alice ang pagiging girlfriend niya kahit dati ay minamaliit siya ni Alice dahil sa pagiging mahirap at ginawa pa rin niya ito ngayon dahil sa akala ni Alice na si Gerald ay swerte lang. Pero naisip niya na mayroong pera si Gerald at tinulungan siya nito noon kaya naisipan ni Alib na bigyan siya ng pagkakataon. Okay lang. Sige, bibigyan kita ng tsansa. Sabi ni Alice habang nagsusuklay siya ng buhok. Wah! Ang Diyosa ay tinanggap ang pag-ibig ng isang freak. Hindi ko ako nagkamali, di ba? Ang Alice na tinanggihan ang maraming mga mayaman ngunit tinatanggap ang freak na ito na maging boyfriend niya. Hindi rin siya tumitingin sa mga mayamang lalaki. Ibig bang sabihin ay gusto talaga ng ating Diyosa ang mga freaks? Pita! Sana naging freak ako. Hindi ba ito ang first love na Alice? Isang grupo ng mga lalaki ang nasaktan habang ang isang pangkat ng mga babae ay hindi makapaniwala. Akala nilang lahat ay nabaliw na siguro si Alice. Si Gerald ay hindi gwapo at hindi nila akalain na mahuhulog sa kanya si Alice na may mataas na standard. Gayunpaman, anuman ang iniisip nila, tinanggap na talaga ni Alice si Gerald. Kinuha pa niya ang mga bulaklak kay Gerald. Naglakad si Alice pabalik sa klase niyang namumula. Para sa'yo ang gabing ito, Gerald.
Si Hailey at ang iba pa ay tumatalon. Samantala, naasar sa kanya si Jaislyn. Masama ang tingin niya kay Gerald at naglakad siya. Ano pa nga ba ang iniisip niya? Dapat malaman ni Gerald na gusto siya ni Jaislyn mula noong araw na nakipag-date siya kay Danny. Bakit siya magtatapat sa ibang babae? Nasaktan si Jaislyn. Ang nag-iisang naguguluhan ay si Gerald. Pupuntahan sana niya si Mila ngunit paano siya naging boyfriend ni Alice? Ano? Wala naman siyang sinabi sa kanila. Gustong ipaliwanag ni Gerald ang kanyang sarili on the spot ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin habang nanonood sa kanila ang napakaraming tao. Nawala lang ang atensyon niya ng saglit at biglang kung ano-ano na ang nangyari. Nakakahiya kay Alice kung ipaliwanag niya ito on the spot na hindi siya pumunta dito para magtapat sa kanya. Lalo na habang si Hailey at ang iba pa ay nasasabik sa paligid nila, gusto niyang ipaliwanag ang kanyang sarili pero hindi niya ito nagawa. Kailangan kong makausap si Alice mamaya. Hindi ako pwedeng manatili pa dito. Kung makita ito ni Mila, patay na patay ako. Napakamot ng ulo si Gerald sa kanyang pag-alis. Gerald! May sumigaw. Gulat na gulat si Gerald nang marinig ang boses nito. Si Mila ang taong yon. Napagtanto ni Gerald na nanonood si Mila sa crowd ng mga tao. Malala ito. Mila, hayaan mo akong magpaliwanag. Kinabahan si Gerald. Inaamin ni Gerald na nagustuhan niya si Alice noong una dahil ang ganda talaga niya, ngunit pagkalipas ng ilang panahon, wala na siyang nararamdaman sa kanya at matagal nang gusto ni Gerald na umamin kay Mila. Hindi siya isang tao na madaling mapalitan. Gayunpaman, huli na para ipaliwanag ang kanyang sarili. Okay lang, Gerald. Naiintindihan ko. Binibigay ko ang blessing ko sa'yo. Nautal na sinabi ni Mila. Nakakainis ka talaga. Matapos ang lahat ng mga bagay na sinabi mo kay Mila araw-araw at ngayon ay napunta ka sa ibang babae. Ano ang ipinagmamalaki mo, jerk? Si Mila ay binulag mo, nakakasuklam na epal. King nakakadiring asyol. Ang mga roommate ni Mila ay kilala si Gerald at lahat sila ay nagsimulang pagalitan siya nang masinsinan na muntik na siyang maduraan ng mga babaeng ito. Lumabas ka na sa Department of Broadcasting ngayon din, sigaw sa kanya ng ilan sa mga babae. Malaking pagkakamali ito. Mila, pakinggan mo ako. Bago pa may paliwanag ni Gerald ang kanyang sarili, binigyan siya ni Mila ng isang malakas na sampal at binigyan siya ng isang tingin na parang sinasabi sa kanya na gawin niya ang gusto niya. Pagkatapos ay naglakad siya paalis at si Gerald ay naiwang tulala. Hindi inakala ni Gerald na ito ay magiging isang malaking balita. Ang lahat ay namamaliit siya pagkatapos nito at hindi niya alam kung paano siya umalis sa broadcasting department. Bakit niya masyadong pinahalagahan ang iniisip ni Alice? Bakit pinahalagahan niya ang iniisip ng iba? Bakit hindi na lang niya ipinaliwanag ang kanyang sarili? Kung ipinaliwanag lamang niya ang kanyang sarili, wala sanang gulo. Sobrang nanabigo si Gerald. Samantala, nag-text si Alice kay Gerald. Hoy Gerald! Gusto ni Hailey at ng iba pa na sabay tayong maghapunan. Gusto mo bang suma? Bumuntong hininga si Gerald. Gusto niyang sabihin kay Alice na ayaw niya sa kanya, ayaw niyang umamin sa kanya, ang lahat ito ay isang misunderstanding. Gayunpaman, masaya si Alice at Hailey at ang iba pa ay nasasabik din. Hindi alam ni Gerald ang sasabihin niya. Marahil ito ang problema sa mga Libra. Palagi silang nakikipagtalo sa kanilang mga sarili. Mauna na kayo. May gagawin pa ako. Ipadala mo sa akin ang bill pagkatapos. Sagot ni Gerald. Nagpa siya si Gerald na magpaliwanag kay Alice nang matapos ang lahat ng ito. Naramdaman ni Alice na may mali sa sagot ni Gerald. Ano ang ibig mong sabihin na mauna na kami? Nainis ka ba sa akin? Sagot ni Alice. Pinatay ni Gerald ang kanyang cellphone at nagsimulang maglakad-lakad sa school. Vroom. Vroom. Sa isang saglit, may mga tunog ng ilang mga sakyan na nakapalibot sa kanya. 5 Ferraris ang nagmamaneho papasok sa campus ng school at ang buong school ay nailawan. Ang isa sa mga sasakyan ay dumaan kay Gerald at muntik na siyang masagasaan nito. Napaatras siya at nahulog sa lupa dahil hindi niya ito napansin. Wow! Maraming mga Ferraris. Oh my goodness! Sinong master ang pumunta dito? Pita! Kung pwede ko lang umaneho ang kutsing ito, wala akong pakialam kung magulo ang buhok ko. Si Yuria siguro ito. Pero para kanino ang mga ito?
Maraming mga babae ay naakit sa mga kotse, kahit ang mga lalaki ay lumapit at tumingin din, ang lahat ay humahanga habang tinatalakay ang mga kotse. Bumaba mula sa sasakyan ang isang lalaking estudyante at sinimulang pagsabihan si Gerald. Nagbubulag-bulagan ka ba? Bakit hindi ka umiwas? Muntikan na siyang masagasaan ni Silas. May isang estudyante na may pulang buhok at talagang gwapo siya. Kadalasan ay nagsusuot talaga ng kaswal na damit si Gerald sa paaralan, kaya mukha siyang isang normal na mag-aaral. Bilang resulta, tumingin sa kanya ang taong mapula ang buhok. Tingnan mo siya, Jaden. Siya ay parang mga nerd sa paligid. Bakit nag-aabala ka na magalit sa kanya? Hahaha. Tama yan, Jaden. Takutin mo siya hanggang sa mamatay siya habang sinisigawan mo siya. May dalawang iba pang mga babae sa kotse. Nagmamalaki sila na kasama nila ang mga taong tulad ni Jaden. Akong bahala sa kanya mamaya. Puntahan natin si Silas. Naglakad si Jaden papunta sa sakyan sa gitna at binuksan ang pinto ng kotse. Silas. Pita. Napakagwapo at cool na ni Jaden. Sino kaya ang Silas na ito? Kilala ko siya. Hindi mo ba alam na ang CEO ng Mayberry Commercial Street ay napalitan ng isang bagong tao na nagngangalang na Merseke? Ang apelyido ni Silas na ito ay Siki din, kaya ang ilan sa mga babae ay nabaliw. Ay narinig ko na ang anak ni Merseke ay papasok sa school natin. Ang ilan sa mga babae ay nakikipagsismisan tungkol kay Jaden Seke. Alam ng lahat ang boss ng Mayberry Commercial Street na si Mark Crawford, ngunit wala pa talagang nakakita sa kanya. Paano nila may kukumpara ito kay Jaden Seke na nakikita nila? Nag-usap ang mga babae sa kanilang sarili na kahit hindi pa nila nakikita si Mark Crawford, mayroong pa rin isang Jaden Seke. Hanggat susubukan nilang makuha siya, maaari silang magtagumpay. Ang pag-ibig ay unpredictable. Samantala, hinawakan ni Jaden ang pinto para kay Silas Seke. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa driver seat at nag-freeze ang pakiramdam sa paligid ng school. Ang lahat ng tao ay nasabik ng tuluyang tumayo ang lalaki sa labas ng kotse. Wow! Ang gwapo niya. Ang ilang mga babae ay tumalon-talon. Ang lalaking ito ay may suot ng isang sunglasses, gwapo siya at cool. Kahit na ang kanyang aura ay talagang kaakit-akit. Ngumisi siya at nagpakilala. Magandang hapon sa lahat. Gusto kong ipakilala ang sarili ko sa welcoming party mamaya, pero dahil ang napakaraming tao ang nandito, ipapakilala ko muna ang aking sarili. Galing ako sa North Bay, nag-aaral ako dati sa North Bay University at alam ninyong lahat na ang aking tatay ay si Michael Seke, ang magiging bagong CEO ng Mayberry Commercial Street. Tatapusin ko ang aking pag-aaral sa Mayberry University. Siyempre, mayaman ako ngunit pero hindi ako ganoong uri ng mayabang na taong masyadong maselan sa pananamit dude. Kung mayroon man sa inyo ang gustong bumisita sa Mayberry Commercial Street, huwag kayo magdalawang isip na banggitin ang pangalan ko. Ako si Silas Seke. Pagkatapos ay itinapon ni Silas ang kanyang sunglasses sa lupa para magmukhang napaka-cool. Oh my goodness! Napakagwapo niya at ang Mayberry Commercial Street ay pagmamay-ari na nila simula ngayon. Mahal kita, Silas. Pakasalan mo ako. Gusto kita, Silas. Ang ilan sa mga babae ay malakas na sumigaw. Umiling ang mga tauhan ni Silas. Nasanay na sila sa lahat ng mga nakakatakot na puna saan man sila magpunta. Pumunta tayo sa Department of Economics and Management upang tingnan ang ating classroom. Bumalik si Silas sa sakyan niya at hinarap ni Jaden ang kanyang ulo kay Gerald at binigyan siya ng middle finger. Sisiguraduhin kong patakbuhin ang aking sasakyan sa iyo sa susunod, kalat. Ang mga kotse ay nagpatakbo habang ang mga babae ay masayang-masaya. Anak siya ni Michael. Siya ay napakagaling. Bahagyang naasar si Gerald dahil muntik na niya itong masagasaan, ngunit wala siyang magawa dito dahil malalaman ng lahat ang kanyang pagkatao. Hindi niya pwedeng hayaan na malaman ng iba ang kanyang pagkatao. Sa katunayan, anak ito ni Michael. Kailangan niyang iligtas din ang kanyang dignidad. Samantala, bumangon si Gerald at handa na siyang umalis. Ngayon ay naging isang mahabang araw para sa kanya. Pakiramdam niya ay talagang nagkamali siya pagkatapos ng lahat ng nangyari. Haha! Ang freak na iyon ay halos masagasaan kanina. Oo? Hindi niya ito mababayaran kung talagang nasagasaan siya ng sasakyan. Tingnan mo si Silas at ang freak na iyon. Pareho silang lalaki ngunit ibang-iba sila. Kalimutan mo na iyon.
Pumunta tayo sa Economics and Management Department para hanapin si Silas. Maraming mga babae ang nagsimulang maglakad patungo sa Department of Economics and Management at nang madaanan nila si Gerald, lahat sila ay mukhang iritable na makita siya. Sa wakas ay malungkot na naabot ni Gerald ang maliit na park para sa isang sandaling katahimikan. Kailangan niyang gumawa ng hakbang para kay Mila. Kasabay nito, tumawag bigla si Queta. Gerald, paalya na ako ngayon. Bisitahin natin ang York North Mountain. Ang malaking bundok na iyon ay tinawag na York North Mountain at ipinangako ni Gerald kay Queta na dadalhin siya roon pagkatapos niyang umalis sa hapon. Sige. Tatawagan ko si Zack at ihanda sa kanya ang lahat ng impormasyon pagkatapos ay sasamahan kita. Huminga ng malalim si Gerald pagkatapos niyang tumawag. Pupunta sila sa York North Mountain, dapat na pahingahin din ni Gerald ang kanyang sarili. Matapos makipagkita kay Zack, umalis si Gerald para kunin si Queta, ang iba at pumunta sila sa York North Mountain. Ginawa ni Zack ang lahat ng uri ng pag-aayos, kaya't ang head ng village ay naghihintay para sa kanilang pagdating. Ang pag-unlad ng York North Village ay hindi naging maganda dahil sa lokasyon at ang mga kalsada ay magaspang. Ngayong alam nila na maaring may mag-invest sa lugar na tiyo, nag-aalala ang head ng village. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Gerald na i-manage ang napakalaking project at siya ay medyo kinakabahan. Matapos basahin ang impormasyong ibinigay sa kanya ni Zack at maranasan ang simoy ng bundok, pakiramdam niya ay sobra siya nare-relax. Mayroong isang spring sa tabi ng bundok at isang talon na nahuhulog mula sa tuktok ng bundok. Ang presko talaga ng hangin doon. Nang makita ni Gerald ang lahat ng ito, alam niya na dapat niyang paunlarin ang lugar na ito. Si Zack ang namamahala sa mga kontrata habang si Gerald ang magiging unang tao na mag-invest sa York North Mountain Village. Ang gastos para sa buong village ay 5 milyon. Kailangang magbayad si Gerald ng dagdag pa na 3 milyon bukod pa sa 2 milyon mula sa kanyang ate. Pero worth it naman ito. Matapos pirmahan ang mga papel, binanggit ng head ng village na mayroong ilang mga detalye na kailangan nilang pag-usapan. Pinayagan ni Gerald si Zack na panghawakan ang project na ito ng mag-isa, saka umalis siya kasama si Queta para tingnan ang paligid ng bundok. Dahil pamilyar si Queta sa village na iyon, dinala niya si Gerald at pumunta sila sa matandang lake, ang Rodefort Lake. Gumaan ang pakiramdam ni Gerald habang nakaupo sa tabi ng lake. Biglang may ingay mula sa likuran. Wow, Hayward! Hindi ko alam na ang bayan mo ay napakaganda. Mag-host tayo ng isang barbecue party dito ngayong gabi. Wow! Napakaganda ng lugar na ito. Sayang naman na magtatrabaho tayo sa Mayberry sa susunod o baka pakakasalan kita. Hahaha! Ang ilang mga kabataan ay nagsasalita habang naglalakad sila patungo sa lake. Parang mahilig sila sa kalikasan ngunit gusto rin nila ang pera. May isang malaking bagay na nangyari kahapon at ang mga barbecue party ay pinagbawalan simula kahapon. Pero mukhang gusto ninyong mag-barbecue, kaya pwede nating subukan at kailangan nating linisin ng maayos ang mga kalat natin pagkatapos. Lalo na ang mga abo. Sinabi ng lalaking nagngangalang Hayward. Ay oh! Barbecue party at mga beer? Walang uwi ng matino ngayong gabi. Ang iba pa ay nagyaya. Ano ang malaking bagay na nabanggit mo kanina, Hayward? Sobrang masikreto kasi mula kaninang umaga. May isang nagtataka. Wala akong masabi dahil sinabi sa akin ng tatay ko na huwag sabihin sa kahit kanino. Pero sasabihin ko sa inyo ng kaunti. May isang taong darating para mag-sign ng mga kontrata ngayon upang isponsor ang pag-unlad ng York North. Pita! Nagulat at nasabik ang lahat. Kung totoo ito, mayaman din si Hayward. Naglakad sila patungo sa lake habang nag-uusap sila at napagtanto ni Gerald na ang isa sa mga boses nila ay parang pamilyar. Paglingon niya, nakita niya sina Lilian, Sharon at ang ibang mga tao. Gerald. Naglakad sila Lilian at Sharon at nakita nila sila Gerald at Queta. Si Lilian at Sharon ay mahilig bumiyahe bago pa sila grimaduate at dati nilang naririnig ang tungkol sa kung gaano kaganda ang York North mula kay Hayward, kaya inimbitahan niya silang bumisita. Dahil libre sila ngayon, nagpasya silang bisitahin ang York North Mountain. Hindi nila akalain na makikita nila si Gerald doon. Kilala mo siya, Lilian, sumimangot ang isa sa mga babae. Hinuhusgahan nila si Gerald base sa hitsura niya at pagkatapos ay tiningnan nila si Queta, inakalang mahirap siya tulad ni Gerald. Lahat sila ay hindi friendly. Oh? Siya ang kaklase ko noong high school na nabanggit ko kahapon.
Nagkataon lang na nakita ko uli siya. Ngumisi si Lilian. Nagulat si Lilian sa huling pagkakataong nalaman niyang nakilala ni Gerald si Yancy sa nakaraang sama-sama ng klase nila. Akala ng lahat ay naging mayaman na si Gerald, ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang hindi na siya naalala ni Yancy pagkatapos ng pagtitipon nila noon. Nang tanungin ng mga tao si Yancy kung kilala niya kung sino si Gerald, agad niyang sinagot na hindi. May sabi-sabi na palaging kumikilos si Yancy na parabang may kakilala siya. Ang huling pagkakataon sa pagtitipon, siguro nakikipaglokohan lang rin siya kay Gerald. Matapos iyon malaman ni Lilian, guminhawa ang pakiramdam niya sa pag-insulto kay Gerald. "Girlfriend mo ba yan, Gerald?" tanong ni Sharon. Umiling naman si Gerald. Ang mga mahihirap na tao ay dapat makahanap ng partner na pantay na mahirap. Kung titingan silang dalawa, naramdaman ni Sharon na talagang cheap sila. Nakaramdam ni Sharon na natatawa siya nan maalala niya ang mga araw na nilalandi niya si Gerald. "Hindi siya ang best friend ko," sabi ni Gerald. "Pansin ko lang kahit mahirap si Kweta, masyado siyang maganda para maging girlfriend ni Gerald," sabi ni Hayward. Kilala niya si Kweta mula bata pa at alam niyang ang kanyang mga inaalaga ang magulang ay nakatira sa York North Village. "Hayward, kilala mo siya?" "Siyempre. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa kanya," bulong ni Hayward sa mga babae. Lalo pang nainis ang mga babae kay Kweta. Alam ni Kweta na sinasabi ni Hayward sa kanila na siya ay ulila, isang bata na ayaw ng sinuman. Mahigpit ang hawak niya sa sulok ng kanyang shirt dahil pakiramdam niya ay nahihiya siya. Hinawakan ni Gerald ang kanyang kamay at ipinaalam sa kanya na nasa tabi lang siya ni Kweta at sinabi, "Alis na tayo, Kweta." Ayaw ni Gerald na magkaroon siya ng kinalaman sa mga kaklase niya noong high school. "Ay, may nagalit. Dahil nandito kayo, bakit hindi kayo kumain ng isang skewered lamb? Naniniwala akong hindi pa ito natitikman ng mga tao. Kailangan namin ng isang tao na makakatulong sa amin sa mga skewers. Manatili kayong dalawa." Biro ni Lilian. Nakuha lang ni Lilian ang ideya na magkaroon ng dalawang libreng manggagawa na magtatrabaho para sa kanila at sayang kung hindi sila magagamit. Hindi sila pinansin ni Gerald. "Kweta, sa palagay mo dapat kang umalis. Hindi mo ba naalala kung sino ang nagligtas sa lapida ng iyong mga magulang? Nililibre ka namin ng pagkain at ang kailangan lang namin ay ang tulong sa mga skewers." Pinaglaruan siya ni Hayward. Hindi masyadong nagsalita si Hayward noong huling pagkakataon dahil wala siyang status. Ang mga bagay ay nagbago na ngayon. May mga tao na tumutulong sa paligid niya mula pa nang din-develop ang village. Ang kanyang mga panlalait ay gumana. Kweta. Huminto si Kweta at sinabing, "Mauna ka nang umalis, Gerald. Tutulungan ko sila." Alam ni Kweta ang lahat tungkol kay Gerald at nangakong ipagtakpan siya. Alam niyang hindi gagawin ni Gerald ang mga ganitong uri ng mga bagay at ang mga taong ito ay hindi karapat-dapat na hayaang paglingkuran sila ni Gerald. Nagpasya si Kweta na manatili na lang. Ayaw iwanan ni Gerald si Kweta ng mag-isa. Ito ay mga skewers lamang. Kaya nagpasya siya na samahan si Kweta. Matapos nilang magpasya na manatili, tinawagan siya ni Zack at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang sitwasyon at hiniling na bumalik muna siya ng mag-isa. Samantala, kaagad namang nag-order si Hayward at ang iba pa ng lamb, stove ng barbecue at ilang mga kahon ng beer. Ang barbecue party ay nagsimula na. Inabot sina Gerald at Kweta ng oras para matapos na pagsama-samahin ang mga karne. "Ito na ang 50 na skewered lamb para sa inyong dalawa." Kumuha ng isang maliit na kalan at tumabi. Mayabang na pinasa ni Lilian si Gerald na mga skewered at bumalik sa kanilang stove. Iyon lang ang gusto ni Gerald. Bigla niyang narinig ang sigawan nila. "Sharon, seryoso ka ba? Makikipaghiwalay ka ba talaga kay Murphy?" Nagtatalo kami noong nakaraang 2 araw at sa palagay ko talaga hindi kami ganoong bagay sa isa't isa. Ipapaalam ko sa kanya ngayong gabi. Sa katunayan, sa palagay ko si Murphy ay nakikipaglandian din sa ibang babae," sabi ni Sharon. "Ipal naman siya. Paano niya nagawa iyon nang hindi mo alam? Parang mahal na mahal ka niya. Kadiri naman siya. Karapat-dapat ka sa isang tao na mas mahusay," sigaw ng isang babae. "Sang-ayon ako sa sinabi mo. Kung si Murphy ay maloko, dapat mo lang siyang makipaghiwalay. May iba pang mas mahusay at mayaman mga tao doon," sabi ni Lilian. Tumango si Sharon habang hinahaplos ang kanyang buhok.
Sa katunayan, nagpasya na si Sharon na makipaghiwalay kay Murphy mula nang magtipon ang klase nang makita niya si Murphy na kumikilos na parang isang alipin sa harap ni Yancy. Iniisip niya dati na wala siyang pakialam hanggat ang lalaki ay mabuti sa kanya at masipag, ngunit si Sharon ay masyadong walang muwang. Lalo na sa harap ng mga mayayaman, wala ka kung nagtatrabaho ka lang para sa kanila. Si Gerald ay napakagandang halimbawa. Gaano man siya kasipag, nagtatrabaho pa rin siya para sa ibang tao. Ang pag-iisip ni Sharon ay unti-unting nagbabago. Sharon, bilang isang kaibigan at hindi ito ang unang pagkakataon na nakita natin ang bawat isa, kailangan kong sabihin sa iyo na karapat-dapat ka sa isang mahusay na lalaki. Sabi ni Hayward. Nakangiti na napatingin si Sharon kay Hayward habang sinusuklay ang buhok niya. Ang kilos niya ay parang sinasabi niya kay Hayward na ibibigay niya ang kanyang makakaya. Lahat ng tao doon ay may naramdaman tungkol sa kilos na iyon. Naramdaman nilang lahat na si Sharon ay interesado kay Hayward at si Hayward ay nararamdaman din ito. Naglalandian sila. Alam ni Sharon na pagkatapos yumaman si Hayward, mas makabubuting makasama siya kumpara sa makasama si Murphy. Nakasimangot si Lilian sa kilos nila. Umangat ang selos sa isip niya. Kaklase niya si Hayward at ipapakilala niya lang kay Sharon ang napakaraming lalaki dahil may boyfriend siya, at si Murphy iyon. Matapos malaman na yumayaman si Hayward, gusto ni Lilian na landiin niya si Hayward ngunit napagtanto niya na pinagsama niya sila Hayward at Sharon. Hindi akalain ni Lilian na ang kanyang matalik na kaibigan ang magiging kaaway niya at naiinis siya ngayon. Sa oras na iyon, lumapit si Gerald upang kumuha ng mga skewers at biglang nagalit si Lilian sa kanya. Nakakadiri kang bubuka. Ang ginagawa mo lang ay kumain ng pagkain. Asyo. Nagselo si Lilian. Siya ay bad mood at naramdaman niya na si Gerald ay masakit sa kanyang mata noong nakita niya itong lumalapit sa kanya. Kaya pa ni Lilian na magpanggap na mabait noon, ngunit nagalit agad siya noong nakita niya si Gerald. Sa madaling salita, maraming mga masasamang bagay ang sinabi niya sa publiko. Ang lahat ay dumating na at pagkatapos nilang pakalmahin si Lilian, sa wakas ay kumalma siya ng konti. Talagang gusto ni Gerald na gawin ang isang bagay sa ngayon. Gusto niya talagang bigyan ng malakas na sampal si Lilian sa mukha niya. Masama na nga patuloy siyang inaasar at binubuli ni Lilian. Ngayon, minamaliit niya si Gerald at nagsasalita pa ng masasamang bagay sa kanya. Okay. Tama na, Lilian. Bakit mo siya pinagtritripan? Kung gusto niyang kumain, hayaan mo na lang siyang kumain. Mayroon kang reputasyon na dapat alagaan. Kung tutuusin, magiging teacher ka na at magkakaroon ka ng matatag trabaho na may permanenteng kita. Nakangiting sabi ni Hayward. Nang makita niya na si Hayward ay personal na lumapit para pakalmahin siya, sa wakas ay huminahon na si Lilian. Hay. Iniinis at naguguluhan lang ako sa taong ito. Kahit na mahirap ka dati, Brother Hayward, kahit papaano ay mayaman ka na ngayon pagkatapos makatanggap ng pera. Hindi mo ako makakalimutan at baliwalain dahil lang doon, di ba? Tanong ni Lilian habang nakasandal siya kay Hayward. Bakit ko naman gagawin yon? Kahit anong mangyari, ikaw, Lilian, ang ituturing ko na best friend ko parati, natatawang sumagot si Hayward. Ang mga salitang iyon ay medyo hindi maganda para kay Sharon. Sa katunayan, lahat ng naroroon ay nakaramdam ng mali ngayong gabi at malinaw na isang tug of war ang namamagitan kay Lilian at Sharon. Ang parehong karibal ay patuloy na nakikipaglaban ng lihim habang nakadikit sila kay Hayward. Ang hometown ni Hayward ay malapit ng maredevelop. Kahit anong mangyari, sigurado siyang makakatanggap ng ilang mga pag-aari bilang kapalit. Dahil dito, siguro siya na makakakuha siya ilang milyong dolyar at sigurado ang kanyang financial security. Hindi nakapagtataka na ang dalawang mga magandang babae ay labis na nakikipaglaban para sa kanya. Gerald, halika ka dito. Roasted na tong isa. Napatingin si Kweta kay Gerald, nakakunot na ang kanyang mga kamao at mukhang sasabog na sana siya sa galit. Nagmamadali niyang hinila si Gerald sa isang tabi. Si Kweta ay nagpatuloy sa pagpapayo at pagpakalma kay Gerald. Hindi nagalit si Gerald dahil sa pagpapakalma ni Kweta. Hahaha. Pwede nilang pagtripan si Gerald kung gusto nila. Isang bagay lang ang nasa isip ni Gerald. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang magiging hitsura nila Lilian at Sharon kapag nalaman nila ang kanyang pagkatao. Manghihinayang ba sila sa kanilang mga aksyon ngayon?
Mapait nang umiti si Gerald. Hindi niya pinapansin ang mga ito, nasisiyahan lang siya sa tanawin ng lake kasama si Queta. Nang gabing iyon, inilagay ni Hayward ang lahat sa guest house ng village. Nakita ni Gerald na gabi na at mukhang gusto ni Queta na magpalipas ng gabi dito. Siguro na-miss ni Queta ang mga oras na nakasama niya ang kanyang mga adoptive parents. Pagkatapos pumunta nila Lilian at ng iba pa sa kanilang mga kwarto, kumuha ng sariling kwarto sila Gerald kay Queta. Sa madaling salita, bukod sa insidente kasama si Lilian, ang araw ni Gerald ay naging relaxed din. Hindi siya makapaghintay na ma-develop ang bundok. Kapag natapos na yon, mabubuhay siyang mag-isa ng tahimik at payapa. Tahimik ang gabi na yon. Kinaumagahan, hinatid niya si Queta sa baba ng bundok. Inaasahan niyang hindi niya makakasalubong si Lilian at ang iba pa. Baka bugbugin lang niya ang mga ito sa oras na ito. Biglang hinampas ng malakas ni Gerald ang preno at biglang huminto ang kotse. Mayroon pang ilang oras bago ka magsimula sa trabaho, at mayroon akong ilang ekstrang oras bago magsimula ang klase ko. Pumunta tayo sa Michelin restaurant na yon para kumain. Itinuro ni Gerald ang Michelin-starred restaurant sa tabi ng kalsada. Wow! Narinig ko sa mga kasamahan ko na talagang mahal ang mga Michelin restaurant. Ang mga mayaman na tulad mo ang kayang magbayad sa ganoong lugar. Hindi ako papasok doon. Umiling si Queta at tumingin sa sahig. Ngumiti si Gerald. Huwag kang mag-alala. Okay lang sa akin kung gusto mong kumain dito araw-araw. Mula nang siya ay naging malambot, ang kumpiyansa ni Gerald ay tumaas, lalo na sa paraan ng kanyang pananalita. Ano naman kung ang Michelin restaurant ay magastos? Hindi ba niya kayang kumain dito araw-araw? Hindi mapigilan ni Queta si Gerald mula sa mabilis na pag-book ng isang magandang mesa ng direkta mula sa internet. Sa huli, nagpasya si Gerald na dalhin si Queta sa isang Michelin restaurant. Hello, sir. Ilan po ang kakain? Pagkapasok nila sa restaurant, naglakad ang waitress at sinalubong sila ng nakangiti. Para sa dalawa? Nag-book na ako ng table. Kalmadong sagot ni Gerald. Medyo nakasimangot ang waitress. Kung sa bagay, anuman ang pagtingin niya sa dalawa, mukhang hindi nila kayang kumain sa Michelin restaurant. Gayunpaman, simpleng tumango lamang siya ng may galang dahil sa kanyang pagiging propesyonal. Itatanong pa sana niya kay Gerald kung aling mesa ang naibok niya. Sa oras na ito, isang pares ng mga kalalakihan at kababaihan ang naglakad papunta sa kanila. Nang makita ng babae si Gerald, bigla siyang napatigil. Gerald, bakit ka nandito? Pumunta ka talaga sa Michelin restaurant. Sarah? Medyo nagulat si Gerald nang makita si Sarah na pambihira ang kagandahan ngayon. Nakasuot siya ng itim at masikip na maikling damit. Malinaw na naalala ni Gerald ang lahat ng nangyari sa karawan ni Felicity. Itinapon ng loko-loko na babae ang kanyang cellphone, kahit na binuhusan siya ng isang basong tubig dahil lamang sa nahawakan ito ni Gerald. Galit na galit siya sa oras na iyon, seryoso niyang hinanap si Sarah para makapaghiganti siya. Sa huli, ang baliw na babae ay umalis at wala siyang nahanap na tao nang sinubukan niyang hanapin si Sarah. Si Gerald ay napuno ng puot at sama ng loob sa nagdaang mga araw dahil dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, makakasalubong niya napakaaga ang babaeng ito sa isang Michelin restaurant. Bakit mo sinasabi mo ng malakas ang pangalan ko? Sino ang nagsabi na pwede mong sabihin ang pangalan ko kung kailan mo gusto? Gerald, hindi ko inaasahan na ang isang nakakaawa na tao, tulad mo ay talagang malakas ang loob na pumunta sa ganitong uri ng lugar. Ay naku! At may girlfriend ka pa. Masungit na sinabi ni Sarah nang makita ang babaeng nakatayo sa tabi ni Gerald. Sarah, kilala mo ba ang dalawang ito? Isang gwapong payat at matangkad na lalaki ang nakatayo sa tabi ni Sarah, ang malamig na nakatingin kay Gerald at Queta. Siyempre kilala ko siya. Isa lamang siyang mahirap sa class ni Felicity. Hindi mo ba sinabi na ang Michelin ay ang pinaka-eksklusibong restaurant ng Mayberry City? Paano makakapasok ang dalawang ito sa isang restaurant na tulad nito? Tingnan mo lang ang suot nila. Hinawakan ni Sarah ang braso ni Finn habang naiinip siya. Sa una ay tuwang-tuwa siya na may pagkakataon siyang kumain sa isang luxurious at first-class Michelin restaurant. Ang mga babae talaga ay likas na walang maluho. Umupo sina Sarah at Finn sa tabi ng malaking glass na bintana at lahat ng dumaan, may malinaw na tanawin sa kung ano ang nangyayari sa loob.
Ang kanilang naiinggit na sulyap ay labis na ikinatuwa ni Sarah. Isang maikling pagpapakilala ng Fane. Si Fane ay isang mag-aaral mula sa Sunnydale University. Bilang isa sa mayamang tagapagmana, agad siyang napaibig kay Sarah matapos mapanood ang live broadcast. Nagawa niya pang bigyan siya ng reward na nagkakahalaga ng $3,000. Hindi niya namalayan, unti-unti siyang naging pinakamalaking tagahanga ni Sarah at maging ang kanyang ambiguous na manliligaw. Kaya nandoon sila, nasisiyahan sa kanilang pagkain ng magkasama sa isang lugar na pwede nilang ipagmalaki. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Sarah na mahanap niya, sa lahat ng mga tao, si Gerald nang bumalik siya mula sa banyo. Nakakahiya masyado. Hahaha. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Sarah. Malamang tama ang sinabi mo. Ang dalawang ito ay nandito para magtrabaho. Paano nila makakayang kumain dito? Nagmamadaling sinuyo ni Finn si Sarah. Humph! Wala akong pakialam. Siya ang huling taong gusto kong makita ngayong umaga. Nawalan ako ng gana. Sobra talaga akong nawawalan ng gana ngayon. Gusto kong kausapin ang iyong manager, itigil niyo ang pagkuha ng mga mababang klase ng tao. Dapat kayong kumuha ng tauhan na akma sa inyong klase. Kung hindi man, sinong mga mayamang mangmang maliban sa amin ang kakain dito? Si Sarah ay nagpatuloy na kumilos tulad ng isang spoiled na bata, kinukutya ang waitress habang siya ay napunta sa isang patronising rampage. Ah! Madam, hindi namin sila mga waiters. Siguro sila ay mga guest na nandito upang kumain. Mabilis niyang sinabi kay Sarah. Tinitigan ng waitress si Gerald mula sa ulo hanggang paa, marahil ay medyo nanalait ang tono ng pananalita niya dahil mababa na ang tingin niya kay Gerald mula pa simula. Ha? Hindi siya isang waiter. Nagulat si Sarah. Sa puntong ito, hindi na nakapagtimpi si Gerald. Tinitigan niya ng masama ang waitress. Tapos ka na bang magsalita? Nasaan ang lamesa na naibuk ko? Bilisan mo at dalin mo ako sa aking mesa ngayon din pumunta ako dito ngayon upang subukan ang pagkain niyo. Sir, pasensya na pero ang aming shop sa ay hindi nagbibigay ng budget meals, tingnan mo na lang ito. Nang hingi ng pasensya ang waitress. Siyempre, hindi siya magiging bobo para galitin ang mga customer na tulad nila Sarah dahil sa mga ganitong uri ng tao. Ganoon ba, sagot ni Gerald habang pilit nang umiti. Pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang cellphone bago ipinakita ang order form para sa VIP table na nireserba niya online. Nang mapagtanto ng server kung ano ang nagawa niya, biglang huminto ang kanyang katawan. Ang lalaking ito ay talagang nagreserba ng isang VIP table. Nakita ng waitress na makakakuha siya ng $300 na komisyon kapag siya ang nag-serve sa isang VIP table. Paano pa ang violinist na especially hired upang tumugtog para sa mga ganoong klase ng reservation? Ang itsura ng mukha ng waitress ay halos agad na naging masigasig mula sa kanina niyang masungit na itsura. Please, sir. Pumasok po kayo sa loob. Sa isang bahagyang bow, dinala niya si Gerald sa isang lugar na malinaw na hiwalay mula sa karaniwang lugar ng kainan. Pagkatapos nito, isang violinist na may suit at leather na sapatos ang naglagay ng kanyang fiddle sa kanyang balikat at tumugtog para sa mesa ni Gerald. Medyo nagulat si Sarah sa pangyayari na ito. Masaya na sana siyang umupo sa tabi ng bintana, pero nangyari ito. Sa halip na maging nakakaawang mahirap si Gerald, siya ay naging tunay na distinguished guest sa restaurant na ito, hindi pa nabanggit ang special treatment na ibinigay sa kanya. Saan nakakuha si Gerald ng napakaraming pera? Si Sarah Natuliro ay hindi sigurado sa nangyayari. Magkano pa ang pera mo? Dapat kong sabihin, Gerald, talagang naglakas loob kang ubusin ang pera ng ganito. Hahaha. Sinusubukang magpanggap na ikaw ay talagang mayaman at astig upang mapahanga ang iyong maliit na girlfriend. Hindi kumbinsido si Sarah kaya ipinagpatuloy niya ang pagbiro kay Gerald. Nagbingi-bingihan si Gerald sa sinabi niya. Hindi na talaga siya mapakali sa babaeng ito. Ngayon na ang pangyayaring ito ay isang sampal sa kanyang muka, bakit may masasabi pa siya? Gusto mo bang bumili ng mga bulaklak, sir? Ang mga ito ay magagandang mga rosa sa Damascus mula sa Bulgaria. Medyo mamahalin ang mga ito, ngunit ang mga ito ay karapat-dapat sa iyong status. Dapat kang bumili ng isang bukwet para sa iyong minamahal na babae. Isang magandang foreigner na waitress ang tinulak ng mabuti ang isang cart sa iba't ibang mesa. Sa kanyang paggalaw, sumusunod din sa kanya ang bango ng mga bulaklak. Ang mga kumakain sa paligid ng restaurant ay agad na naakit ng kulay at bango ng mga rosas.
Ito ay isang Damascus Rose, isa sa pinakatanyag na rosa sa mundo. Matagal ko nang gustong makatanggap ng isang bouquet ng mga iyon. Finn, na pwede mo ba akong bilhan ng isa? Nang makita niya ang hindi kapanipaniwalang romantikong rosas, agad na inalis ni Sarah ang tingin niya mula kay Gerald. Para bang naakit siya ng mga bulaklak dahil hindi niya mapigilan ang pagtitig sa cart. Sige. Bibilhan kita kahit ano basta gusto mo. Niyugyug ni Finn ang gintong relo sa kanyang pulso bago pumili ng isang bouquet ng mga rosas mula sa cart. Humigit kumulang may 30 na mga tangkay ng bulaklak sa bawat bouquet, sobrang bango ng mga halimuyak nito. Magkano ito? Tanong ni Finn. Salamat sir. Napakatalino mo. Ang mga ito ay magiging perpekto para sa iyong magandang girlfriend, sagot ng magandang waitress na may isang ngisi na kasing tamis ng mga bulaklak na binibenta niya. Sige. Magkano ito? Tinanong niya at confident niyang nilabas ang kanyang pitaka. Pakiramdam ni Finn ay natuwa at napuno ng pagmamalaki nang makita niya na ang halos lahat ng tao sa Michelin ay nakatitig sa kanya na may inggit at respeto. Mayroong 36 na mga rosa sa bouquet na ito, kaya nagkakahalaga ito ng $1,080 lamang. Ano? Ang mga kamay ni Finn ay umiling at nakabukas ang kanyang mga mata na kasing lapad ng mga bola ng golf, nahulog sa lupa ang kanyang wallet. Narinig na niya noon ang mga rosas na nagkakahalaga ng $300 hanggang $400. Nakarinig rin siya ng tungkol sa mga bouquet ng rosas na abot sa $400. Ito ang unang pagkakataon na may mga rosas na nagkakahalaga ng higit sa $1,000. Gulat na gulat si Finn. Anong problema mo, Finn? Nirereserba nila ito lalo para sa mga asawa ng maraming pinuno ng mga bansa. Ang mga petals ng mga rosas na ito ay napakalaki ng malambot at silky, propesyonal na nalinang bago sila itinanim. Kapag aalagaan ito ng maayos, ang mga rosas na ito ay maaaring mabuhay ng higit sa 3 buwan nang hindi nalalanta. Naniniwala akong nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa $10,000 hanggang $12,000. Nang makita ni Sarah ang pipi na ekspresyon ni Finn, tinangka niyang magmakaawa sa kanya. Gusto talaga niyang makuha ang mga rosas na iyon. Tumango rin ang magandang waitress. Sir, masasabi ko mula sa unang tingin na ang iyong girlfriend ay isang flower connoisseur. Mabilis niyang nasabi na ang mga ito ay napakahalaga. Gusto mo bang magbayad sa pamagitan ng credit card o cash? Ano? Ayoko na. Bigla kong naalala, nag-order na ako ng isa pang buwawet para kay Sarah. Medyo kumibot ang mga sulok ng bibig ni Finn. Pagkatapos nito, dali-dali niyang ibinalik sa kariton ang bouquet ng mga rosas. Nalungkot si Sarah, lalo na't marami na ngayon ang awkward na pinagtatawanan sila. Napahiya siya ng sobra. Ang lahat ay salamat sa kanyang maluhong ugali. Naisip niya na natagpuan niya ang isang napakayaman at may kakayahang tao para sa kanyang sarili, at kahit na hindi siya maikumpara kay Brother Ordinary Man, siya ay isang napakahusay na individual pa rin. Naisip ni Sarah na mararanasan niya ngayon kung paano paggastusan ng napakaraming pera para sa kanya. Ngunit habang tinitingnan niya si Finn, mukhang masyado niyang tinaasan ang expectation niya. Walang problema si Finn kung gagastos siya ng $1,500 hanggang $3,000. Hindi siya maaaring gumastos ng mas malaki pa kahit na gusto niya, kaya hindi niya magagawang gumastos ng $12,000 para sa isang bouquet. Tumingin siya sa paligid, desperadong iwasan ang mapanunuyang tingin ng mga customer ng restaurant. Sa halip, ang nakita niya lang ay si Gerald na nakatingin sa kanya. Parang masaya itong nakikipag-usap sa kanyang hindi magandang tingnan na girlfriend. Nang walang babala, si Sarah ay sumabog sa sobrang galit. Tumayo siya at diretso na tinuro si Gerald, na nasa mesa ng VIP, bago siya tumili sa tuktok ng kanyang baga. Damn it, Gerald! Anong pinagtatawanan mo? Nakakaawa na talunan. Ano ang nakakatawa? Hindi ba siya nagreserba ng isang VIP table para lang magpanggap? Bakit siya pinagtatawanan ni Gerald? Ha? Sinong nagsabing tinatawanan kita? Nakatingin lang ako sa mga bulaklak. Bakit? Nakakaistorbo ka rin ba dyan? Sagot ni Gerald ng galit. Dahil nakita niyang masaya si Queta sa mga rosas na iyon, tinanong niya ito kung alin ang gusto nito. Para doon, nakakuha siya ng isang malaimpyernong saway mula kay Sarah. My God! Talaga bang interesado ka sa mga rosas? Sa tingin mo karapat-dapat kang makakuha ng mga ito? Ngini siya ni Sarah. Umiling lamang si Gerald at walang sinabi pagkatapos nito.
Sa halip, tinaas niya ang kanyang mga daliri at sininyasan ang waitress na nagbebenta ng mga bulaklak. Nang makita niya na kinakailangan ang kanyang serbisyo, ngumiti ang waitress at sabik na itulak ang cart kay Gerald. Ilan ang mga rosas? Sir? Nagtatanong ka ba tungkol sa bilang ng mga rosas sa cart na ito? Nagtatakang tanong ng magandang waitress. 1,001 na mga rosas, sir, masigasig siyang nagpatuloy. 1,001 na mga rosas. So, humigit kumulang $30,000 iyon, tama? Tama iyon, sir? Maaari ba akong magtanong, sir, ano ang balak mong gawin? Tanong ng waitress habang nakatitig kay Gerald nang nakabukas ng malaki ang kanyang mga mata. Samantala, napagtanto ni Queta kung ano ang gagawin ni Gerald. Sa katunayan, kanina pa siya nakatingin sa mga Damascus roses na iyon. Naalala niyang nakita niya ang mga ito sa kanyang mga libro nung siya ay bata pa. Ang nakakagulat na pagbabago ng mga kaganapan ngayon ang tumulong sa kanya na makita sa wakas ang mahika ng Damascus rose. Nakita niya lamang ang mga rosas na iyon sa mga larawan, hindi niya maiwasang mapatitig sa kanila habang tuliro siya. Siguro ay pinaplano ni Gerald na bilhin ang lahat ng mga rosas dahil masasabi niya na talagang gusto niya ang mga ito. Gusto niyang pigilan si Gerald ngunit huli na. Nilabas na ni Gerald ang kanyang bank card at wala siyang emosyon nang sabihin niya, kukunin ko ang lahat ng ito at magbabayad ako gamit ang card. Excuse me. Nabigla ang waitress. Napamura si Sarah sa gulat, pakiramdam niya na sinampal siya ng malakas sa kanyang muka. Hindi ito maaring mangyari. Ang nakalulungkot na talunan na iyon ay nagpapanggap pa ring mayaman. Kailangan niyang gumalaw. Paano magkakaroon ng ganong karaming pera si Gerald? Gayunpaman, ang hindi mawari na tunog ng matagumpay na transaksyon sa card ay nadama tulad ng hindi mabilang na sampal na humampas ng sunod-sunod sa muka ni Sarah. $30,000. My God! Si Gerald ay merong higit sa $30,000 at ginastos niya ang lahat na para bang hindi ito mahalaga sa kanya. Ipapadala ko ang mga ito bahay niyo at sigurado akong makahanap sila ng isang lugar sa iyong magandang tahanan. Hindi man lang naabala si Gerald na tumingin sa gulat na ekspresyon ni Sarah. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap kay Queta habang nasisiyahan sila sa kanilang pagkain ng magkasama. Nang matapos na silang kumain, umalis na sila sa restaurant. Hindi nag-abala ng kahit isang beses si Gerald na tumingin kay Sarah. Nakaramdam ng labis na sama ng loob si Sarah sa kanya matapos niyang makita na hindi siya pinapansin ni Gerald. My goodness, ang isang lalaking kinamumuhian niya at minamaliit ng lahat ay isang napakayaman na tao. Ano? Hindi? Kailangan niyang malaman ito. Nang makawala siya sa kanyang pagkakatulala, agad na hinabol ni Sarah si Gerald. Gayunpaman, ang nakita lamang niya ay ang likurang dulo ng Lamborghini na nagmamaneho palayo sa harap ng restaurant. Nasaan si Gerald at ang babae na kasama niya? Hindi ba isang mamahaling sports car yon? Oh may, sa wakas. Nakita ko na ang tao na nagmamaneho ng kotse na iyon. Tila parang ang misteryosong mayaman na binata ay nagpakita na ng itsura niya. Bakit hindi ko siya nilapitan kanina? Kung mabilis lang ako, makikita ko kung sino ang mayaman at binata na iyon. Sayang talaga. Kinakabahan na pinadyak ni Sarah ang mga paa. Muling iniwan ng bangka ang dock at pinalampas niya ang pagkakataong makilala ang mayaman at binata. Pero, parang may sumagi sa isipan ni Sarah. Napabuntong hininga siya sa sobrang takot. Hindi. Asan si Gerald? Nakita niya ang Lamborghini na paalis na sa kanyang paglabas. Wala na din si Gerald. Ngunit nasaan si Gerald noon? Hindi kaya. Pita. Hindi man siya naglakas loob na isipin ito. Hindi talaga siya naglakas loob na pag-isipan ito. Huminga ng malalim si Sarah. Hindi ba iyon ang kumpirmasyon na si Gerald ang may-ari ng Lamborghini? Biglang naisip ni Sarah ang unang pagkakataong nakilala niya si Gerald. Sa oras na iyon, walang hiya na naghiwa ng pakwan si Gerald sa hood ng Lamborghini. Ngayon, nandito na si Gerald at nandoon din ang kotseng iyon. Lalong lumakas ang kutob niya noong nasaksihan ng personal ni Sarah si Gerald na gumasto ng $30,000 nang walang pag-aatubili. Arch. Si Gerald ang may-ari ng sasakyan na iyon. Gaano kayaman si Gerald? Takot na takot si Sarah, hindi matanggap ang kanyang maling mga inaakala. Hindi ito tama. Hindi posibleng maging totoo ito. Si Gerald, sa kabilang banda, ay nagmaneho pabalik sa school matapos ihatid pa uwi si Queta.
Pumunta siya sa maliit at bakanting paradahan kung saan madalas niyang iparada ang kanyang kotse. Pagkatapos ay lumabas siya, nailok ang sasakyan sa likuran niya. "Hello, Gerald." Isang babae ang biglang tumalon mula sa mga bush at nagulat talaga sa kanya si Gerald. "Pitang ina. Anong ginagawa mo?" Humakbang siya paatras sa gulat. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umiyak o tumawa nang makita ang mukha ng hindi inaasahang bisita. Ang babae na nakatayo sa harapan niya ay si Whitney. "Hey! Matagal na kitang hinihintay, Mark Crawford. Alam kong dito mo pinaparada ang kotse mo." "Wow! Nakakaamas ka talaga, Gerald. Hindi ko talaga inasahan na ang kotse na ito ay magiging iyo. Isa kang masamang tao. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon na pagmamay-ari mo ang kotseng ito? Ginawa mo akong walang muwang." Nakasalubong ni Whitney ang kanyang pamilya nang siya ay nagpakilala bilang girlfriend ni Jen para makilala ang kanyang mga magulang. Salamat sa selebrasyon na iyon, natuklasan ni Whitney na si Gerald ang may-ari ng magandang kots. Walang dapat makaalam tungkol dito. Pagka-uwi, si Whitney ay hindi nakatulog sa gabi iyon, si Gerald ang iniisip niya noong nakapikit siya. Ang mga alaala ng lahat ng nangyari sa pagitan nila ay hindi sinasadya na pumasok sa kanyang isipan. Ang Gerald ng nakaraan ay dating isang mahirap patuloy niyang binubuli. Palagi gagawin ni Gerald ang anumang ipagawa sa kanya. Sa kanyang mga mata, kahit na ang isang aso ay mas mahalaga pa kaysa kay Gerald. Gayunpaman, walang ideya si Whitney kung anong mali sa kanya, hindi niya alam kung kailan nagbago ang ugali niya kay Gerald. Naisip pa niya kung nai-inlove na siya kay Gerald. Hindi naging makatuwiran na patuloy niya itong pinangarap. At ngayon, gaano man siya tumingin sa kanya, hindi niya mapigilan ang pakiramdam na si Gerald ay ganap na nakakamangha at kaakit-akit. Sobra siyang naakit dito na gusto niya itong kagatin. Iniisip para ni Whitney si Gerald at parati niyang gustong makita ang kanyang guwapong Gerald sa lalong madaling panahon, maaga siyang dumating doon para hintayin siya. "Gerald, bakit hindi ka makapagsalita?" Malumanay na tanong ni Whitney. Nararamdaman ni Gerald na umaangat ang kilabot sa kanyang katawan nang makita ang tingin sa mukha ni Whitney. Whitney, hindi mo kailangang maging ganito. Sa totoo lang, dati ay kinainisan kita dahil lagi mo akong tinatakot at minamaliit. Ngayong naiisip ko ito, mas gusto ko kung paano mo ako tratuhin. Kaya, tigilan mo na ang ganito, okay?" Sagot ni Gerald at napalunok siya. "Humph! Napagtanto kong mayroon kang masochistic tendencies, Gerald. Kung ganoon mo kailangan ko bang pagalitan at bugbugin ka tulad ng dati para maging masaya ka?" Kumindat si Whitney. Malinaw na, alam ni Gerald kung ano ang ibig sabihin ng kindat niya. Sobrang hindi komportable si Gerald sa oras na ito. Kung alam niya na si Whitney ay ang ganitong uri ng batang babae, hindi niya sana ipapaalam ang kanyang pagkatao. "Paano ka maaring maging interesado sa akin, sis? Interesado ka lang sa pera ko." Gayunpaman, hindi naglakas loob si Gerald na sabihin ito ng malakas. Kinakabahan na tinapik ni Whitney ang kanyang mga paa. "Oh? Ikaw, lagi kang tahimik mula noong una tayong magkakilala. Pwede ka bang maging tulad ng isang gentleman?" "Humph! Pinagtripan kita noon at bibigyan kita ngayon ng pagkakataong parusahan ako. Pwede mo akong parusahan sa anumang paraan, okay?" Lumapit si Whitney kay Gerald at mahigpit na hinawakan ang kanyang mga braso. Masyado niyang iniisip si Gerald at halos na malapit na siyang mabaliw. Siyempre, mas determinado siyang lamunin si Gerald ng buo. Ang kanyang kasalukuyang pag-ugali ay nagpapahiwatig ng maruming intensyon para matugunan ang kanyang mga kahilingan. Noon, naramdaman ni Gerald ang isang tiyak na pakiramdam ng tagumpay kung nakilala niya ang isang tao na kasing husay at napakaganda na tulad ni Whitney. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng kakilakilabot na pang-aapi nito sa kanya, naging tulad ng isang makulit na aso si Whitney sa kanya. Ngayon, hindi mapigilan ni Gerald na magulat. Naramdaman niya ang pagngangalit ng anit niya at mga kilabot sa buong paligid niya. Hindi niya alam kung paano sumagot, kaya mabilis siyang tumakbo palayo. "Gerald, bumalik ka dito." Sigaw ni Whitney habang minamaneho niya ako sa buong school. Ngumiti siya sa kanyang sarili habang tumatakbo si Gerald para iligtas ang kanyang buhay. Hihi! Inisip niya noong una na kamumuhian siya ni Gerald hanggang sa punto na mandidiri ito kapag nakita siya nito. Ngayon, tila mas natatakot sa kanya si Gerald. Masasabi niya na mayroon pa siyang pagkakataon. Napunta ito sa kanyang isipan.
Nag-cross ang balikat ni Whitney sa kanyang dibdib, nakatingin siya sa passenger seat ng Lamborghini. Isang araw, ako, si Whitney, ay siguradong upo sa tabi ni Gerald habang pinapalayas niya ako sa paaralan. Samantala, tumakbo na si Gerald pabalik sa kanyang classroom. Ito ang mismong dahilan kung bakit ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkatao. Hindi ito pagiging narcissistic. Alam ni Gerald na ang materialistikong mga gold digger na tulad ni Whitney o si Xavier ay susugod sa kanya ng walang tigil. Magiging sanhi lamang ito ng isang problema sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung paano siya mabubuhay pagkatapos nito. Buong puso na hinangad ni Gerald na tapusin muna ang kanyang pag-aaral. Pagkabalik sa kanyang classroom, nakita ni Gerald ang kanyang mga kaklase na nagkakaroon ng mainit na usapan sa isa't isa. Mahulaan niya kung bakit sila masigasig na nag-uusap ngayon. Siguro ay pinag-uusapan nilang lahat si Silas, isang lalaki na lumipat kamakailan sa kanilang university. Ang usapan nila ay tungkol sa kanyang kadakilaan at maraming mga babae ang nagtapat ng kanilang pagmamahal sa kanya kahit na bagong lipat lang siya. Sa madaling salita, ang lahat ay naging glamorous. Gerald, nandito ka na pala. Halika, kailangan mong pakinggan ang tungkol kay Silas. Pagkatapos nito, mas mabuting bigyan mo kami ng magandang paliwanag kung bakit hindi mo sinabi sa amin, iyong mga kapatid, na kayo na ni Alice. Pinakita ni Harper ang kanyang kamao kay Gerald. Gerald, sayang umalis ka kahapon. Dapat pumunta ka sa event na hinanda ng university para tanggapin si Silas, sabi ni Harper. Bakit? Nag-host ba sila ng isang welcome party para lang sa kanya? Paano magagawa ng universidad ang ganito? Sinabi ni Benjamin, well, hindi naman nila eksaktong tinawag ito na isang welcoming party. Ang Silas na iyon ay isang hindi kapanipaniwalang lalaki. Nag-invest ang kanyang tatay ng 7.5 million para magkaroon lamang ng isang espesyal na pagdiriwang ng sa university natin. Sa madaling salita, hindi ba ito isang pahiwatig na ang university ay dapat na magsagawa ng maligayang party para kay Silas? Ha? Ang tono ni Benjamin ay may isang pahiwatig ng selos. Oh, alam mo kung ano ang mas nakakatawa? Dahil si Cassandra, ang aming lecturer, ay isa sa pinakamagandang lecturer sa campus, ipinadala siya para salubungin ang guest. Hulaan mo? Nilandi na niya si Silas ng tuluyan. Lasing ba siya o ano? Sagot ni Harper habang nakangiti. Well, tumawa si Gerald, pilit siyang nakangiting at umiling. Nagulat ba siya nang malaman ang tunay na ugali ni Cassandra? Sa totoo lang, matagal nang alam ni Gerald ang totoong ugali ng lecturer na ito. Tingnan lamang ang larawang ipinadala ni Cassandra sa kanya kamakailan lang. Habang iniisip niya ito, lihim na nag-login si Gerald sa kanyang WeChat. Nagalit siya noong isang araw at hindi niya nakita ng mabuti ang picture. Matapos marinig ang kanyang mga kaklase na binabanggit si Cassandra, naramdaman niya ang isang urge na tingnan ulit ang picture. Pagkatapos ay tiningnan niya ng maayos ang mga picture na ipinadala sa kanya ni Cassandra halos bawat gabi mula pa noong araw na iyon. Ang lahat ng mga picture ay may mukha niya at malaking understatement na inviting at nakakatukso ang mga ito. Sobrang naging masigasig si Gerald. Sinabi niya ang lahat maliban sa isang salita, napaka-wild. Biglang sumagot si Cassandra sa kanyang text ng ilang segundo. Sino ang wild? Kahit na kung ano ang sasabihin mo na ako, ganito lang ako sayo. Hindi ako ganyan sa iba pa. Humph! Nagselos ka ba nung nakita mo kami ni Silas na komportable sa meeting kagabi? Sabihin mo sa akin kung nagsiselos ka. Titigilan ko ang kakatingin sa kanya sa susunod. Hindi ako nagsiselos. Puffed! Hindi ako naniniwala sa'yo. Brother ordinary man, kung nangangako kang magkikita tao, ipapakita ko sa'yo ang okay. Iisipin ko ito kapag malapit nang mangyari. Napakasama mo. O sige, pero sa ngayon, papunta na ako sa klase. Nakaramdam ng puot si Gerald habang nagpatuloy siyang makipag-usap sa kanya. Kapag kumikilos ng ganoon si Cassandra, mas malakas ang kanyang pagnanasa na maghiganti. Sa isang saglit, binuksan ng malakas ang pinto ng lecture room at narinig nila ang pagsigaw ng isang babae. Oras para sa class. Ngayon, para saan ang lahat ng ingay na iyon? Si Cassandra ay sumugod sa classroom, nasa kamay ang kanyang cellphone, at madilim ang kanyang mukha na may malaswang ekspresyon. May bahid ng lamig sa kanyang mga mata. Tinitigan niya kwarto na parang isang nababaliw na babae. Sa wakas, bumagsak ang tingin niya kay Gerald. Gerald! Halika dito,